Magandang araw po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig. Ako si Binibining Mylene Madrid at maligayang pagdating sa espesyal na panayam tungkol sa buhay kolehiyo. Ang buhay kolehiyo ay hindi lamang tungkol sa libro at pagsusulit. Ito ang yugto kung saan natin natututunan ang tunay na kahulugan ng resilience, time management at passion. Dito nahuhubog ang ating propesyon at ang ating pagkatao. Ngayong araw, sisilipin natin ang buhay estudyante na isang natatanging perspektibo. Makakasama natin ang isang individual na nagbahagi ng kanyang oras upang ikwento ang kanyang paglalakbay sa mundo ng akademya. Kilalanin natin ang ating panauhin. Magandang umaga, Binibining Mylene. At introduce ko lang aking sarili. Pangalan ko ay si Allendale F. Lipaw, estudyante sa De La Salle College of St. Benilde, programang BSBA-CA. At yun po. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Para simulan ang ating panayam, ipapasa ko ang mikropono kay Noong Badillas para sa simulang unang bahagi. Maraming salamat, Binibining Madrid. Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa iyo, Ginoong Allen. So, ito po, simulan natin ang inyong paglalakbay. Ang aking katanungan ay, sa dami ng pagpipilian, bakit mo pinili ang iyong kasalukuyang kurso? At ano ang nag-udyok sa iyo na tahakin ang landas na iyan? Allendale? Maraming salamat sa inyong tanong. At ang sagot ko dyan ay dahil bago ako magsimula sa college, may tatlong choices ako. Ito ay architecture, industrial engineering, at game development. At dahil nga nagkaroon ako ng crisis na indecisive ako, di ako makapili, ang ginawa ko na lang ay nag-research ako at nalaman ko na ang industrial engineering related pa rin sa business industries at technology, habang ang creative skill sets katulad ng ginagamit sa architecture, ma-apply ko pa rin para sa industriang game development. So, as of now, student ako at intern sa isang IT solutions company at ginagamit ko to para makakuha ng experience para makatuloy ako sa pharmaceutical company na applyin ko after graduation at eventually makasali na sa gaming industry. Salamat po. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi, Ginoong Allendale. Ngayon naman, ipapasa ko ang panayam kay Binibining Jodinel Angana para sa ikalawang bahagi. Jodinel? Maraming salamat, Ginoong Jan, at hello sa iyo, Ginoong Allen. Magandang araw. Bilang isang mag-aaral, hindi talaga natin maiiwasang makaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay sa kolehiyo. Kaya naman, pag-usapan natin ngayon ang mga hamon na iyong hinaharap bilang isang estudyante. So ang katanungan ko sa iyo ay, maaari mo bang ikwento ang pinakamalaking hamon or low point mo sa kolehiyo? Iyong tipong halos sumuko ka na? Halimbawa ay paggawa ng thesis, internships, failing grades, burnout, at paano mo nalagpasan um, ang mga hamon na ito? Salamat sa iyong tanong, Binibining Angana. At ito ay nangyari nung ako ay first year pa lang sa kolehiyo. Sa una, okay pa naman, pero nagkaroon nga ako ng burnout, family issues, at breakup na rin. So, sa kalagitnaan naman ng college, humabol pa ako at naging dean's lister na din ako consistently. Pero sa final year ko, nabomba na naman ako ng problema kasi hindi natin may iwasan yan. Katulad ng family problems pa rin. Second and last girlfriend ko nakipag-break up din sa akin. Ang mga pets ko din na pass away. At ang nag-alaga sa akin na ninang ko ay nagkasakit. So, dapat nag-crush out na ako. Naintindihan ko kasi valid naman siya. Pero, katulad nga nung kasabihan na sa lahat ng problema ay may solusyon, wala akong choice kundi itiisin na lang at dumiretso lang. So, I just put on a smile and do my best while I make the most of it.
So, maraming salamat po at napakaganda na iyong naibahaging karanasan. Sa pagpatuloy sa ating usapan ngayon ay ipapasa ko ang panayam kay Binibining Mary Justine Labadea. Mary Justine, Magandang araw sa iyo, Ginoong Allen. Muli ako si Justine. Nice to meet you. Ang kolehiyo ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral. Alam natin lahat na minsan sa kolehiyo o sa proseso ng pag-abot ng pangarap, dadaan tayo sa mga pagsubok at ang kolehiyo rin ay tungkol sa eksplorasyon. Kaya ang katanungan ko sa iyo, Ginoo, paano mo hinahanap ang balanse sa pagitan ng academic life at personal life? Magandang tanong yan, Binibining Justine. At ang masasabi ko ay meron kasi akong paniniwala o filosofiya na panatilihin kong sinusundan. At ito ay balanse. Katulad sa lipunan, meron tayong order at freedom. At kapag nasobra ng isa, ma-out of balance yan. Example, kapag sa order nasobrahan, tawag doon ay tyranny. Kapag nasobra naman tayo sa freedom, tawag doon ay anarchy. So, kailangan i-balance out talaga natin, moderation. At dahil sa filosofiya na yun, nabalanse ko ang mga ginagawa ko sa kakayahan ko. So, habang intern ako, naging VP din ako ng aking org sa kolehiyo at ginagamit ko to para matutunan ang real corporate world para sa aking career, pati sa academics at sa personal life ko na din. At ginagawa ko lang din ang nakakapagpasaya sa akin tulad ng pag-socialize, attending some events, making new friends, exploring new things, travel, playing games, working out, pagmamotor, cosplay, etc. Tunay ngang kahanga-hanga at natatangi ang iyong perspektibo sa buhay, Ginoo. Salamat sa iyong pagbabahagi nito. At para sa ating pangwakas na bahagi, tawagin natin si Binibining Rowan Joy Lapu-Lapu. Rowan. So maraming salamat, Binibining Christine. So muli, magandang araw sa iyo, Ginoong Allen. So ang katanungan ko sa pagtatapos ng ating panayam, magbigay naman tayo ng inspirasyon. So ang aking katanungan ay kung bibigyan ka ng isang pagkakataong kausapin ang freshman self mo ngayon, anong one sentence advice ang ibibigay mo sa kanya para magtagumpay sa kolehiyo? Kung ako'y pagbibigyan para makausap ko ang freshman self ko o ang kabataan ko na sarili, gusto ko sabihin sa kanya na huwag mo pag-isipan yan masyado. O sa English, don't think about it too much or stop overthinking. Dahil ako nga ay isang overthinker din or deep thinker. At dahil doon nasasobra na ako sa pag-iisip minsan at nawawala na ako sa pagbalanse, kaya nakakasakit na din ang ulo. So ang filosofiya ko, nakukontradict yun dahil sa problema na yun. Kaya gusto ko sabihin sa sarili ko na kung may opportunity na nagpakita at di mo alam kung gusto mong kunin, pero pinag-iisipan mo yun, kunin mo na. Take the opportunity. Yun lang po. So sa aking karagdagang katanungan, kung ikaw ay magbibigay ng pangalan sa kabanata ng buhay mo sa kolehiyo, ano ito at bakit? Ang ipapangalan ko sa kabanata ng buhay ko sa aking journey sa kolehiyo ay duality. Dahil sa philosophy duality of man. Similar sa na-mention ko kanina. Sa biyahe sa college life, naranasan ko na halos lahat ng saya at lungkot, hirap at ginawa, gains and loss, na para bang araw at gabi. Pero yun nga, ang buhay ay hindi naman black and white. Depende pa rin sa atin kung paano natin pipinturahan. So maraming salamat sa iyong mga payo at mga kwento, Ginoong Allen. So talaga namang nakaka-inspire ito. So ngayon, ibibigay ko na kayo ulit sa ating host na si Binibining Maylin Madrid para sa pangwakas. Maraming salamat kina John, Jody, Christine, and Roan
sa mahusay na pagpapatakbo ng panayam at lalong-lalo na kay Ginoong Allen sa pagbahagi ng kanyang karanasan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng tunay na diwa ng buhay estudyante, puno ng hamon, ngunit higit na puno ng pag-asa. Sana ay marami tayong natututunan sa resilience, sipag at passion na kanyang ipinamalas. Muli, ako ang inyong host, Binibining Mylene Madrid, at sa ngalan ng aming buong team, maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli!